Gamit ko, Ba? Yuhuan. Madaya ka eh. Parehas kayo na meron ka ding Budas din, invincibility, oo. parang Mas mataas naman yung heal din ng Yuhuan. mas mataas ang lane control. Mas mataas yung lane Mm. control. Hindi mo kailangan tumutok. Hindi mo kailangan tumutok. Ting-ting-ting ka lang, Oo, tira ka ng ting-ting ka tira. lang. Pero Okay, anyway, mga eto na. kaibigan, switch on to the side. We got Blacklist here. On the blue side, Elevate naman. Mhm. On the red, hindi sila pwede umulit ng pick nila mula doon sa game number 1. And that's why they're gonna be considering taking the bats. Tiyan mo yung Blacklist, no? Binana nila yung ginamit nilang pick, which is the Arlie and also the Dahlia. Dahlia. And also, yun nga, nakawala etong si Yuhuan na kanina pinag-uusapan natin. And the reason why, no, na binan ng Blacklist International, yung sa Arlie is basically Azar's best pick. Yes. Mataas yung kanyang win rate dyan. And Asia, top player ng Asia sa Arlie, di ba? Oo. Sineminer niya din si Manjin, kaso nga lang, bitin. Baligtad yung naging effect Baligtad eh. Yung sineminer ni Manjin Pero honestly, stats don't lie. Azar, the best in Arlie dito sa Pilipinas. Kaya talagang respect ban talaga on that Arlie. And also the Dahlia, ang dami mo kasing may enable na mga combos with Dahlia dito. And the fact na yung Blacklist International, hindi na sila pwedeng mag-Musashi. Usually din kasi pagka may Dahlia, you want to eliminate Dahlia with Musashi, siya yung iduduel to the death mo para ma-eliminate agad yung mga reset na yan. Pero yun nga, good respect ban. Tsaka sustain, tsaka etong hassle talaga sa Dahlia, yung mini pushback na AOE na malaki. Partida, pa yun pa yun? Na-nerf pa yun? Dapat lang! Yung parang yung dulong-dulo nung pushback niya, wala nang pushback yung dulong-dulo nun. Ang laki nung area. Ang laki no? Tapos hindi yun ult, no? Doon ka lang sa tubig, di ba? Ganun lang ayun yung dating na-observe ko sa Dahlia na ina-abuse talaga nila. Hindi mo mararamdaman yung mini pushback niya, no? On your screen, ladies and gentlemen, once again, ano nangyayari sa draft, ha? Ang bottom line dyan, we are doing what is called a global pick and ban. Hindi po nila pwede ulitin kung ano yung pick nila from the previous game. Hindi na nila pwede piliin yon. Pwede pa nila i-ban any pool, no, na available para sa kalaban nila. And of course, they can pick any pool that is available for them. So ganyan lang siya, pabawas. Naku po, nalabas din pala yung Zhang Fei. Yeah, dalawang winnable wins games ng mga heroes dito. Zhang Fei and Yuhuan. I'm seeing I'm not so sure kung Yuhuan mid to, no, pero there's a flex right there, no. Pwede ka magka-jungle Sanchi, pwede ka mag-clash lane Sanchi, jungle Yuhuan, mid lane Yuhuan. Ang ganda ngayon nung draft approach ng Blacklist, isa to sa mga bala ni Coach TG. Pero ito, I love what is being shown here for Elevate. Yan ang nagugustuhan ko ngayon. May lead design, di ba? May decent AoE ka kayo ngayon. You can spool out your games. Actually, medyo maganda rin ang area coverage na nagagawa ng isang long, no? You know, for that distance, quite easy to use. So, mas stable yung lineup nila. Hindi to pang bida games lang rin, basta-basta. There's really more synergy ngayon at mas coherent ngayon yung approach ng Elevate dito sa kanilang draft. At least ngayon hindi na sila yung tipong ang draft nila sumisigaw ng aggressive pero at the same time hindi nga nagkaroon ng chance na yon sa may game 1. At least kahit papaano ngayon meron na silang pan-defensive and also pantakas and nakakuha nila dito itong si Byron and also the Dune na mayroong pangarap. Dalawa silang may responsibilidad dito na makakaharap sa side ng Blacklist. They have Byron and Dune. Ang ganda ng Dune pick. Ganda ng Dune pick dahil nakaban yung Marco Polo, nakaban yung Lady Sad, di ba? Kung ipapipik mo dun sa Dune, di naman pwede mag-Arlie na, di ba? Wala na Arlie Maganda ng Dune pick, uminit yung Dune pick. I love the Dune pick. And also, G6 yung gagamit niyan. Mataas din yung win rate niya, G6 on the Yes. So far, wala kang pangontra sa Dune dito. Kung ako, pipiliin ko dyan, medyo weird lang. Menya or yan, Consort you, no? Pero sige, they go for a Shredder, pero ang risky nito, hindi ko talaga gusto yung pang. Ilang beses mo ilang games ka nagsabi, sure talo yung pang ganyan. Pero tingnan natin, sa kami naman yung Blacklist International. So far, sabihin mo, Shredder para kay Dune, pwede. Kung makip niya yung safe distance. Pero kasi, ang pinaka-use talaga pagkadating tournament, tapos pang, ang pinaka-use lang talaga na nakikita natin is vision lang, ganun. Saka outrange ang pang ng ano. Alam ko, outrange ang pang ng long. Ang alam nga. Actually, ma-flaming palm, makastan ka lang ng flaming palm, outrange mo lahat Mga hawara babus.
Vanish, Oo, yung eh. tunog ng Avada ano, Kedavra. oo, Wala na, paalam. tubig, di ba? Carbon Hangin, yang tubig, abot mo. Encantadia, ayan silang eh, mga ganyan eh. Tingnan natin, no, wala silang assassin daw para dun sa backline ang naganda na ako sa lineup ngayon ng Blacklist. Hindi ako na-impress dun sa Fang, pero tingnan natin. Mhm. Pero yung ganin mo, it's good, no? It's Yeah. actually, I'm Ganin thinking mo. na yung ganin mo isisip pa for later parts, pero ilabas na. Ha? Labas na, why not? Grabe talaga yung mga angle ng camera ni Direk. Pero this is it, Pansit with the second game between Blacklist International versus Elevate. 1-0 na tayo in favor ng Blacklist. Pero this Go time, Bowens. no, at least yung Elevate, nagawa na nila yung gusto nilang gawin. Somehow, Oo. nakakuha naman sila ng pamilyang Pepa. Pero sa Blacklist, on the bottom red. lane, 1v1. Blacklist on the red. Flash Blacklist agad still? ang nagamit. Grabe! So, ito, Ilan na? 8-0? Blacklist, 8-0 pa na 8-0 G6. na! Just see! Di Hanggang mo ngayon pala. matitigilan siya, G6. Hanggang ngayon, kaya pa rin bigyan ng red siya G6. Grabe, Loko sa G6 kalahati level yung focus. Kalahati na lang yung buhay dito ni G6. Buhay Focus pa rin siya, na lang, G6. pero naging heal pa rin naman siya. Pero napapaligiran na siya ng apat na first blood at G6 pa rin! Despite Chami 1 being very low in HP na. Dali pa rin naman dito si Chami. Pero si Hyde! for Ba't ka one. pa bumalik? Ba't ka Flash. pa lumaban? Ivalis with a flash just to save himself. But 2-1 agad within 1 minute into the game. Grabe. Hanggang next game pala yung plano sa red ni G6. Eto na yun, oh. Ayun, diado na yung pang sa Alam long. ko na yung itatanong ko kay Coach TG mamaya. Bakit, ang prior target niyo po ba talaga si Sa AG6? G6. Uy, si AG6 yung lagi nilang pinipilayan. First minute sa game. Tapos parang napwersa si G6 yata mag-second skill eh. Mhm. Kaagad, at level 1 just to get that shield. Ayun yung napansin ko kasi medyo bumabad pa siya doon tumagil siya. Wala akong nakitang knock-up. Second yung may heal niya na, ano eh, no? Kahit Yung pa parang paano. nagkakaroon ng shield si Dun. Oo, shield niya, oo. Hmm. Oo, wala pa din ako nakita na knock-up ka. Pero Hyde, wala kang matataguan dahil yung mga kuko ni Diva, kuko na ni Dragon. Bagong polish, bagong manicure. No, Blacklist International, almost all the lanes are winning. 2 minutes pa lang. You know, 1K yung gold lead na hawak nila. Actually, nag-settle down yung lane, no? Kasi talagang ang point of contention is the red. Pero finally, yata makaka-red buff na si G6 o hindi pa. Tignan mo na naman ang Ito na naman si Justin Nakaganin mo. Sa iba busy si G6 dito Pinupokus nila itong si Chami 1. Chami 1 wala nang mapake. Sinagasaan ng kotse. Ito si G6 another knock up. And kuko. Pre, on point na on point. Freshly forged. Ilan yung kuko niya kapag Dalawa. freshly forged? Hindi. Apat freshly yata eh. forged. Tapos Hindi ba 8? 8. Parang wala yung nakita ko eh. Technique kasi namin dyan, shadow nails eh. Shadow nails technique. Pero, yeah man. 9-0 sa red buff. 9-0 and counting. Oo. Kasi alam ng Blacklist yung timing. Alam Sa talaga. Uy, Oo, bilang na bilang eh. May parang metronome sila na nagtitik. Okay, time na. May alarm. Ang sinadya eh, no? Sinusukat eh, no? Grabe. Talaga bantayan lang si G6. So, ang hirap nito ngayon. I think ang panggagalingan na lang nila ng comeback possibly is kay Azar. So far, pantay naman sila neto ni Golden Kite. Muntikan niya pa nga mapatay si Golden Kite kanina at the bottom lane if it weren't for the flash, no? Pero I think kung kinumit din ni Azar yung flash niya, makahabol niya si Golden Kite. Pero, tingnan natin later on. Pero Death Bash, si G6 nandito. Dalawa sila ni Mitsura. Make that 3. I believe will be here as well. And Unbreeded Outwards. So dito na naman, G6! Because nothing Pre! nga rin si Golden Kite. And it doesn't look like they're actually adjusting any play to target, like click to protect. Just capitalize yung situation ng pagka-tunnel vision ng Blacklist kay G6. Man, this could really get into your head yung ganito yung kasing pag-focus ng Blacklist International sa kanya. Parang parang kung normal player ka, nakaka-tilt na yung ganun, no? Like, ako na lang palagi, ganyan. Bakit ako? And also, hindi pa nakontento kasi yung Blacklist doon. Inagawan na nga ng inagawan ng red. Even the blue buff, pre. Dalawa yung blue buff ngayon sa Blacklist. Well, nakuha nila kay G6 yung isa. Pero still, wala napatay nila sa G6. Nakuha nila yung blue buff. And kung makuha pa nila itong red buff na pa-spawn ngayon, this will be the 10th red buff, no, that is denied against G6. Nandito nga si Hitsura. Oo, try natin kung magagawa dito. Wala talaga, pre. Oo, Sanchi ult. Andun din, pati Sanchi sana, mag-ult sana kung magre-react si Mitsura. So talagang all eyes on the red buff of G6. Grabe. Now, the question is, can their aggression be translated towards a take papunta naman doon sa Tyrant? Oo. 4 minutes pa lang. 4 minutes pa lang tayo. Oo nga grabe. Mas Pero one-sided kasi din sa game 1
Oo, yung domination ng Blacklist International dito parang pang late game na, eh. Yung tipong talagang Oo. sobrang laki na ng lamang nila pagdating sa Hindi gold. hindi hindi Alam mo kasi nasasabayan yung rotate, na parang walang yeah, kapalit yung pagpapanis kay Ajizix, dapat oo. gagawa rin kayo on the play ng play din, alam mo na sabay. Or kahit yung ano, ma-i-mirror man 'di ba nabawasan sila ng isa at least na par pero ito na naman, nag-drive na naman na may kasamang Yu1, Just Chi, on the go para naman dito sa blue buff. Parang pati yung blue buff nanakawin na nila, masasagasaan ng isa, hindi. Okey. Nakailag naman sila, pero Azar makakaalis pa rin, pero wala siyang out button dito Ah, eh. kaya naman ang ginawa na nila ang ginawa na nila Hide, ayan, push forward onto the lane, control it back, napasa maglakad kaagad yung Sanchi pabalik dun sa lane habang iba niyang mga teammates nung na-zone out na nila yung elevate, kinuha na lang yung Tyrant, quick rotation by Kami? Mitsura, Enablis, Oo. pwede? Ay, may ulti na naman, Sumakto, no? Oo, pero pagka-available hindi ng din kasi sila makakapag-push pre, ang layo ng minion eh. Kahit isang tower lang, madagdagan lang yung kaba nila. yan ang power ng Sanchi. Sa totoo lang yung mga great Sanchi players, ang ganda ng macro yan kung magaling sila mag-rotate talaga sa mapa. The power to really like rotate inside the map. Tsaka ang hirap makidul sa Sanchi, malakas talaga yung Sanchi if you build it fast. Pre, hindi natin pinapansin si Golden kahit nagtatrabaho lang. Mana, oh, Dubai sa may bottom lane. Wala, hindi Basag siya na nga, nasama init sa na teamfight. Hmm. And every labas nung ano, parang si ate girl sa may mapa natin, tower has been taken. Pero dito, at least has been taken down once again. And may set sail na naman. Ayun, trabaho na talaga si Golden Kite, pre. Aura Bulls, sa totoo lang. Kasi hindi nag-decide yung Elevate kung kay Golden Kite ba or rest po ng 4v5 kay G6. G6 wants to go for the 4v5 sana. And that's the thing, no? So Alam mo, far, retaining onto the backline lang talaga dito yung yung Elevate. Yup. Alam mo, pwedeng pang TikTok yung ginagawa ni ano na to, Golden Kite. Habang yung mga kasangga niya nakipa, alam mo yung TikTok na, tapos siya, I'm spinning on another window. Diba? Parang ano eh, ang saya na buhay nila. Na nagpa-farm lang siya. Pero Unbridled Outburst, tumama sa dalawa. This time, hindi naman masusulidan ng kuko ni Diva, pero hahabulin pa rin ang kulit ng baka na pabagsak niya yung dalawa with a killing spree, double kill and rampage na binigay para kay Dragon dito. Though Dragon has been shut down by the real Dragon ni Azar habang low health. Etong si Chami na nananakbo, pero wala na eh, no eyes on him anymore. Ray of Hope building up, no, for the side here of Elevate. And doon din si Azar, may decent burst pa rin. Nahuli talaga. Yun ang malaking bagay, no? Mahuli mo yung ganin mo. Sobrang ideal. Pero masaya pa din si ano, Golden Kite. Wala lang siyang pake. Wala lang Hindi umaalis sa bot, pre. Saka hindi naman na behind si Golden Kite. Mahapdi ang Fang pag nakarating ng late game. Tsaka dinisign talaga si Pang, kinuha si Pang para i-counter si Ajizix, no? Para hindi ka pwede po frontline sa kasi yun ang sunod talaga yung Pang. But that's the question, no? Like, paano kung sumama na si Pang? Ngayon medyo mas high impact naman ngayon. Full force! Full force Azar? on red buff. Tignan natin kung 11-0 ba to. Hindi ko na nabilang, pre. Kanino mapupunta ang rep? Wala pa din! Ni Just Chi! Na kay Golden Kite yung isa, na kay Just Chi. Ngayon, may kasama pang tower. Wala mang casualty. Pero napakadami pa ding nawala sa elevate ng pre. Golden Kite, mag-isa. Dito mo yung playmaking. The dodge! Dodge niya yun, di ba? Second, dash. 7k gold lead eh. Ay. 7k gold lead. Lahat ng Vanguard nagpo-push ngayon, you know, on all the lanes. 20% yung HP dito ng bottom lane. Not even worth it to really defend. Hindi na pwede yan ulta ni Mitsura. Sure, basag na yan. Iniwan na lang. No? Pinadikit sa Vanguard. They have to concentrate their forces now onto the mid lane or even top lane side. Pero yan, may isa pang Tori dun sa taas na pwedeng i-freestyle lang ulit no? ni paring Golden Kite. Yapi, alam mo kasi parang Shinbu 6k. Gold lead mahirap nang bawiin eh. And 7k, more than actually. 8k na ba to? Oo, 8k gold lead na yung meron yung Elevate. I mean yung Blacklist International against Elevate. So paano naman nila hahabulin? Mistake na naman na hindi naman ginagawa ng Blacklist. I-speed lang, Sanche. On to the ult, mga kaibigan. Sanche casted, no? Low range lang yung tira. Ultimate na ginawa din syempre dito. Pang-box out lang. Sabi natin, pang-box out lang. Pero may kumakatok pang Vanguard sa taas, Yun na nga, dahil tinulungan yan neto ni Golden Kite. Isa na lang yung natitirang tower dito para sa side ng Elevate. At medyo pinaglalaroan na sila dito ng Blacklist. Hindi na sila makapag-dep ng maayos kahit pa paano sa Elevate. Medyo makukull naman nila yung tower pero dito may bandang gitna. Pumasok na with Unbridled Outburst din. Napabagsak nila dito si Hyde. Yung Sagasa, 4 yung nanakap niya. Defeated na rin dito itong si Mitsura. At kahit si Ajizix, wala lang matitira. And that's a double kill. Para dito kay Chami 1 and rekta na rin si. That's the game. 2-0 agad. Wala pang 10 minutes doon, parang Shinbu. Wala pang 10 minutes. Still the same story at wala pa rin red buff.
Yeah. ang nakarating. Kala ko G6 yun eh. MVP. 5 na sila dun eh. 2 games, no red buff. Oh my God. Ako, I really just want to know kung ano napipili ang G6 ngayon. Kasi ang hirap i-reset nung ganitong ikaw yung Situation. target. Yes, oo. And hindi na magugulat if third game, ganun pa din yung mangyari. Kasi it works out really well para sa blacklist. Napilayan si G6, walang magagawa si G6. Wala din halos magawa yung iba eh. Nagiging reactive na lang yung ibang member ng Elevate. May info na ba kayo, Yas, kung sino yung analyst or coach ng Elevate? Huli ko Wala. kita sa I'm news not feed, sure. naghahanap sila eh. Wala. Pero ito, baka kayo na, baka pwede Oh. na kayo si Otto. Baka si Otto. Kaya Kaya na ni Otto yan. Kaya 74 pinabayron si stars ano. na eh. Kaya pinabayron si Hyde. Oo. Si Otto yan. Si Otto miss pala. O tapos may Shira no weekend. Si Otto tsaka si Butters yan. Ay, naku po. Kaya pala. Oh my God. Guys, it's so one-sided pa rin. Itong Wow. game number 2. Cannot deny that one, no? I'm surprised na ang MVP ay si Dragon. So, siguro dahil sa talim ng kanyang freshly forged, just really landing through properly the key targets here. I think the key targets being called by Blacklist International would be none other than a G6 right here. 0.0, 2.5 Oh, on the KDA. 2.5 on the performance rating. Very, very reminiscent of Butters and Berting Magiti. Alam mo, not to be rude, pero si first time G6 na nakita pinanis ko ng may pro 2.5. team. Pinanis ng Oo, pro totoo team. naman. Sila Butters, Berting comes naturally sa kanila yung 2.5 performance. Hindi na nakakagulat, no? 2.5 ako nga, AFK, 4.5 yung pinakamababa. Parang mas okay pa mag-AFK eh, no? Grabe. Konting Nadali. repetition lang naman yung iga-grind mo dun eh. At least 4.0. But anyway, Golden Kite, untouchable pa din. Wala ding umistorbo sa kanya eh. Kasi sabi ko nga kanina, Elevate dito, naging reactive na sila sa ginagawa ng Blacklist. Dahil yung Blacklist, early pa lang, asserted na agad yung dominance. And look at the graph. Second game, even up until now, never in the side ng Elevate. Ni konting bump nga na pababa, wala eh. Sabi nga natin, ang ganda sana ng Dun pick eh. Pero kung yung Dun na yung pinoncentrate, no? Pinahirapan. Alam mo, parang Shin, di ba, binanggit natin kanina, pinik yung pang para somehow shredder para kay Dun. Oh. Pero, huli na nung sumali si Golden Kite eh. Hindi na kinailangan. Nag-split push si Pang. Oo nga. Nag-split push lang si Pang. Yun lang talaga. Tapos, ang naging punishment is actually of Dragon. Dragon lang. Ito yung first team fight. Ayan. G6. Oo, Eto, panorin mo si Chami. Supposed to be Chami. type first blood eh. Yeah, si G6, ang ginamit niya nga talaga, Gale Benediction. Nag-second skill siya. Oo. Level 1, no? So, that actually, punishes early game. That's another one. Pero grabe yung delivery talaga. Concentration nila. Pinadala nila yung Dragon. jungle, mid. Ewan, dumating rin yata pati yung clash lane side para doon just sa red buff. Naging 4 na unit sila doon sa red buff. Muscle sa muscle. Tapos ito na yung next round pa. Another concentration. Hindi na nga pinunta ni G6 yung red niya eh. Gusto niya nga sana, clash lane. Pero, pinamaan pa siya ng mid laner. Grabe. Dragon, nasa perfect position lang siya most of the time. Ang tanging death niya lang is that time na nalikuran siya ni Azar. Azar was busy farming at the bottom lane lang din. Nung sumama siya sa team fight, dun niya lang na-chepi. I think it's this one. Ayun, nag-focus sila na mapatay dito yung dalawa. Pero yun nga, naipit na itong si Dragon. Pero hindi na kasi nag-matter masyado yan eh. Ito na yung Hindi na. sobrang ragasa na yung Blacklist International eh. Misplay sana talaga yun. Misplay sana yung nila Dragon. Pero ayun, sumut lang ng mabuti yung ult nila. 4 yun? Champion. Yeah. Apat yung lumipad.